I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again guys. Pakinggan nyo si Yusek Castro. May banat kasi si Sara Duterte. O, pakinggan nyo ito yung wristback niya. Talagang magaling siya sumagot at may basihan naman talaga. Ganoon talaga mga kababayan pag kulang ka sa kaalaman sa batas. Kung ano na lang pinagsasabi mo. Utak talang ka. Bumabatak talaga eh, oh. O, para kompleto ng Italiano guys, panood. New ito. Eto na! Last week or over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards, ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goong. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, just a follow-up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the 6 other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the President is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice. Everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellow men, Filipino people. Okay, ma'am, on the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the President his intentions to apply for the Ombudsman post, which will be vacated by mid this month. Ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay kanyang pagpapasya kay SOJ Boying Remulla. So, hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. So, hintayin na lang po natin. Last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpe-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulla should he be accepted by the JBC? Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jane Mangaluz, philstar.com.
Good afternoon. So the DBM is set to submit its budget to Congress, the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds for in the 2026 budget sa proposed version? Ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita sa as of now. Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng luwa, natapos na yung investigasyon nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, na-isumite na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang pong dalhin. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya, ang report, at 2 boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang Office of the President at ito po ay aaralin at asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa mga consumers po ng Prime Water. Pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Kumustahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad po ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko. Isang tanong lang po dun sa CIMEPA, follow-up lang po na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganon kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po itong mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo maturuan. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibo Teodoro, nagpahayag na rin po ng pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Since wala pa naman pong formal offer patungkol po dito, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Nagbukas na po ang 20th Congress and magsisimula na rin po after ng SONA, magsisimula na rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno,
mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you, Yusek. Next, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yesterday, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC Commissioner. Ma'am, may we just get the reason why Bienvenido Rubio was replaced? Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo, ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po, maging transparent sa koleksyon ng revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po? Hindi po natin masasabi yan. At kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Ma'am, may we just get the President's marching orders kay Commissioner Nepomuceno, and sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post? Sa OCD po yan. Wala pa po, hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. Pero ang marching order, unang-una po, dapat proteksyonan po, strengthen yung border protection at labanan nga po ang smuggling. At nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban, sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you, ma'am. So yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Yusek Castro, yung pagpalit, no, kay dating BOC Commissioner Rubio. Sabi ko sa inyo may issue kasi. So, but anyway guys, yun yung issue na yun. Tungkol sa mga kurakot, kasjay, Lucano Pamor. Hindi lang pala siya ang tinanggal, mayroon pa pala sa may kolektor, mga bes. Sabi ko sa inyo although si Pangulong Marcos Jr. Nakikita niya na maganda naman ang ang performance ni Commissioner Rubio ng BOC, guys. Actually nakatanggap ng award pero siguro hindi natin alam, may intel ang Pangulo sa loob ng Bureau of Customs na natimbirhan or nagsumbong. Sabi ko sa inyo matalino ang Pangulo, tandaan nyo yan. Di ba? Although maganda ang performance niya, maraming nakumpiska ang BOC, guys. Kahit i-scroll nyo yung page nila sa pamumuno ni Rubio, pero hindi sinasanto ang Pangulo. Hindi niya sinasanto. Kahit maganda man yan, kung may nakikita ang anomalya na hindi maganda, ang akala nyo ang Pangulo hindi nakakadetect yan. Ay sus, Mariusip, mga kababayan. Kahit gaanong katago-tago mo, pag yun ay mayroong intel sa loob ng BOC or anuman ahensya ng gobyerno, patay ka, tanggal ka. Sa totoo lang, ganyan si PBBM, mga kababayan. Sabi sa inyo. So, good news pa po para sa ating mga drivers. Bukod sa oil price rollback, magkakaroon din ng fuel discounts para sa mga motorista ayon sa Department of Energy. Bunsod nito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, mula ngayong araw ay bababa ng 1 peso 70 cents ang gasolina, 2 pesos 20 cents ang diesel at 2 pesos and 30 cents naman ang kerosene. Samantala, 9 oil companies na ang nangakong magbibigay ng fuel discount sa mga motorista, kabilang ang mga PUV, TNVS at mga non-PUV drivers. Alinsunod ito sa panawagan ng Pangulo na magkaisa ang gobyerno at private sector para tulungan ang taong bayan na salagin ang epekto ng pagbago-bagong oil prices sa world market. Makakaasa ang PUVs at non-PUVs sa fuel discounts mula sa Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Phoenix, PTT, Jetty, Clean Fuel at Petrogas.
May discount naman mula sa Shell, Sea Oil at Phoenix para sa mga TNVS drivers. Magandang balita. 6 na shipping containers na naglalaman ng smuggled agricultural products nasabat. Pinaunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang inspeksyon ng mga shipping containers na may lamang smuggled agricultural products sa Port of Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na paigtingin pa ang kampanya kontra smugglers at mga iligal na produktong sumisira sa ekonomiya at kalusugan ng bansa. Tinatayang nasa 34 million pesos ang halaga ng nasabat na mga illegal items, kabilang sa mga naharang ng DA ang mga misdeclared frozen fish at red and white onions. Naging matagumpay ang operasyon laban sa smuggling dahil sa mabisang koordinasyon sa pagitan ng DA, Bureau of Customs, DOH at FDA. At bago po tayo magtapos, 6 na Pinoy seafarers ng MV Herman Star na 2 buwan nang na-stranded sa kanilang barko, sinagip. Nasagip na ang 6 na OFWs sa pangunguna ng DMW at OWA, 2 buwang na-stranded ang mga nasabing crew members dahil sa unseaworthiness ng kanilang vessel na nakadaong sa karagatan ng Lubok, Iloilo. Dumulog din ang mga seafarers na 3 buwan nang hindi na ibibigay ang kanilang sweldo at mga benepisyo. Kaya agad namang inaksyonan ng DMW ang nasabing reklamo at ayon nga kay DMW Secretary Hans Kakdak, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, na-resolba po ito. Matapos ma-rescue, nakatanggap ng 100 pesos na financial assistance ang mga nasagip na seafarers mula sa MW at OWA. Nilalakad na rin ng DMW at OWA Transportation ang mga OFW pauwi sa kanilang mga bayan. Maraming economic opportunities para sa lahat. Nilalayo ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na baguhin ang pananaw ng ordinaryong mamamayan sa pag-invest at pagpapalago ng kanilang pondo. Ibinaba sa 0.1% ang stock investment tax mula 0.6% at tinanggal na rin ang documentary stamp tax sa mutual at unit investment funds para mabawasan ang bayarin ng mga nais mag-invest. Ginawa rin ito upang maengganyo pa ang mga Pilipinong palaguin ang kanilang pera sa stock exchange. Bukod dito,
ginawa ring 20% ang final tax rates sa interest income upang padaliin ang compliance at gawing mas simple ang pagbabayad nito. May incentives din ang mga kumpanya na tumutulong sa mga empleyado na magbayad ng kanilang retirement gaya ng 50% deduction sa actual contributions. Tinatayang nasa 25 billion pesos ang magiging net revenue mula sa bagong tax reform na siya namang gagamiting pondo para sa mga mahahalagang proyekto ng gobyerno, gaya ng mga kalsada, paaralan, mga ospital, at iba pang social safety net programs. Kumpiyansa ang Pangulo na magdadala ng ginhawa ang batas na ito para sa mga ordinaryong Pilipinong gustong paunlarin pa ang kanilang sarili. Diin ng Pangulo, nais ng pamahalaan na alisin ang mga balakid at palawakin pa ang oportunidad ng mga Pilipino sa pag-unlad. Today we usher in a new phase of economic opportunity for every Filipino. This timely and strategic tax reform redefines and transforms how Filipinos invest, build, and grow their hard-earned savings. Now, to all concerned agencies, let us make it our mission to ensure that every Filipino will feel the full benefits of this law without delay. Today, as we ring the bell to open the market, we signal a new era of economic dynamism, investor confidence, and sustainable growth. Kahapon ay binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 43 outstanding farmers and fisherfolk sa 50th Gawad Saka Award sa Nueva Ecija. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang kahalagahan ng ating mga magsasaka, gayong hindi lang pamilya nila ang kanilang pinapakain, kundi ang buong bansa. Kaya kaagapay rin sila ng Pangulo sa benting bigas, meron na program. Nakadaupang palad din ng Pangulo ang awardees sa isang pagpupulong kung saan malugod niyang sinagot ang mga katanungan ng mga farmers and fisherfolk. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga proyektong pang-agrikultura. Malinaw ang mensahe ng Pangulo sa ating farmers and fisherfolk. Katuwang ninyo ang gobyerno mula pagbili ng punla hanggang panahon ng ani. Umaga sa inyo lahat. Unang-una, congratulations sa ating mga sikat na mga magsasaka at mangingisda dahil kayo yung nagbubuhay sa ating lahat ng ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nangingisda. Kaya congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali at napakahirap para maralaman, makapaghanap buhay, maipakain hindi lamang ang ating mga pamilya kung hindi pinapakain ang buong Pilipinas. Kaya kami naman sa pamahalaan ay kinikilala namin na ang halaga ng kontribusyon ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda. Kaya ito'y maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino sa Republika ng Pilipinas. Kapakanan ng magsasaka at agrikultura, patuloy ang pag-unlad sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 16 Mobile Soil Laboratory o MSL sa mga magsasaka upang pataasin pa ang kalidad ng kanilang pananim. Gamit ang MSL, kaya nang suriin ng mga farmers ang lupang kanilang sinasaka para alamin kung anong sustansya ang kailangan nito para sa mas masaganang ani. Layunin ng MSL Distribution Program na paluwigin pa ang kaalaman ng ating mga magsasaka bilang paghahanda sa mga hamon na dala ng climate change, soil degradation at food insecurity. Bukod sa mobile soil laboratories, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rice processing system
ORPS at ang turnover ng dagdag na farming machineries. Gamit ang RPS, mas magiging efficient na ang pagproseso ng palay. Kung noon ay 58 sacks of rice lang ang kayang i-produce mula sa 100 sacks of palay, ngayon ay pwede nang umabot sa 65 sacks ang yield nito. Makakaasa ang ating mga farmers sa mas magandang harvest yield at mas malaking kita mula sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Makikinabang din ang mga 17 farmers cooperatives mula sa Nueva Ecija sa mga bagong tractors at harvesters na kaloob ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na suportahan ang ating farmers dahil sa pag-asang tinatanim nila ay para sa ikauunlad ng bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, may ginhawa sa modernong pagsasaka. Guys, ang mga magagandang balita na hatid ng ating Yusek Castro. Talaga naman, oo. Pero yung mga ibang balita niya, mga best, naunahan natin sapagkat in-upload natin yung mga video. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again when next upload. Bye. And babus. God bless Philippines.